Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lagi ninyong panunood sa ating channel. Tayo na't simulan na natin ang kwento ng Ice Lord. Nagsimula ang kwento na kung saan napansin ni Modok na ang Yeti na kanina ay malakas na umaatungal ay ngayon ay nanigas sa takot na parang isang mailap na pas ang gubat. Dahil sa reaksyon nito, agad niyang napagtanto na nararamdaman ng halimaw ang bigat ng kanyang martial power. Kitang-kita sa mga mata nito ang matinding takot. Saglit na naisip ni Modok na patawarin ang Yeti dahil sa kanyang pag-uusisa. Ngunit hindi niya kayang hayaang mabuhay ang isang nilalang na nanakit sa kanyang mga tauhan. Itinaas niya ang kanyang espada at malamig na sinabi na sana ay maging tao ito sa susunod nitong buhay. Pagkatapos noon, mabilis siyang tumalon at sumugod sa halimaw. Nang makita si Modok na papalapit, agad na natakot ang Yeti. Bago pa man tumama ang espada, binalot nito ang kamay ng kakaibang enerhiya. Sa sandaling halos tamaan na ito ng espada ni Modok, biglang sumabog ang malakas na puwersa sa paligid. Nawasak ang lupa at nalinas ang buong lugar dahil sa tindi ng pag-atake ni Modok. Inakala ni Modok na tapos na ang laban. Ngunit nang tumingin siya sa ibaba, wala na roon ang Yeti. Naalala niyang bago pa tamaan ng halimaw ay naglabas ito ng berdeng liwanag at biglang naglaho kasama ang enerhiya nito. Napaisip si Modok kung anong uri ng mahika ang ginamit ng Yeti. Naalala niya ang sinabi ni Luffy noong una siyang dumating sa mundong iyon. Ayon dito, ang mga mage na nasa ikalimang circle pataas ay kayang gumamit ng teleportation magic o space travel magic. Karamihan sa mga mage ay hanggang first o second circle lamang. Napagtanto ni Modok na ang fifth circle ay malamang katumbas ng transformation realm hanggang profound realm sa mundo ng cultivation. Hindi siya makapaniwala na ang isang halimaw na nababalutan ng puting balahibo ay nakakagamit ng ganoong kataas na uri ng mahika. Pero para kay Modok, hindi iyon mahalaga. Kahit teleportation pa ang gamitin nito, kaya pa rin niya itong habulin. Agad siyang lumingon at pinakawala ng kanyang enerhiya sa direksyon ng halimaw, dumaan ang kanyang ice chi sa kagubatan at winasak ang lahat ng madaanan nito. Sa kasamaang palad, nakatakas pa rin ang Yeti. Hindi inaasahan ni Modok na ang isang napakalaking halimaw ay tatakbo na parang daga. Ngunit kahit gumagamit ito ng teleportation, nararamdaman pa rin niya ang presensya nito. Natukoy niyang nasa 1.5 kilometro lamang ang layo ng halimaw. Habang nagmamasid sa paligid, may kakaiba siyang naramdaman. Maingat siyang tumapak sa isang puno at doon niya natuklasan ang isang kuweba sa ibaba. Pagdating niya sa entrada, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanya. May napakalaking silid-aklatan sa loob ng kuweba, hindi makapaniwala si Modok na mayroong library sa gitna ng nagyayelong lugar na iyon. Habang sinusuri niya ang paligid, napansin niya ang Yeti na nagtatago sa likod ng isang estant ng libro. Sinabi niya rito na kung magtatago man ito, dapat ay mas galingan pa nito. Takot na nagmakaawa ang Yeti na huwag siyang lumapit, pinakalma naman ito ni Modok at sinabing hindi niya ito kakainin. Pagkatapos noon, tinanong niya kung tao ba ito. Sumagot naman ang halimaw na hindi siya tao, ipinakilala nito ang sarili bilang si Condol at sinabi na isa siyang dakilang warrior ng How Race ng Condol. Napaisip si Modok kung ano ang ibig sabihin ng How Race Condol. Biglang lumitaw si Jerome sa likuran niya at ipinaliwanag na ang terminong iyon ay tumutukoy sa mga Yeti. Pinuri ni Modok si Jerome dahil natagpuan nito ang lugar na iyon. Ipinaalam naman ni Jerome na nakita niya ang bakas ng matinding pagkawasak sa paligid. Akala pa raw niya ay isang natural na kalamidad ang nangyari. Nagtaka rin siya kung bakit ang isang maalamat na lahi tulad ng mga Yeti ay nakatira sa loob ng isang library. Sinabi ni Modok na tatanungin niya mismo si Condol tungkol doon. Ipinatong niya ang kamay sa pader at tinanong ang Yeti kung saan ito nagmula. Hindi agad sumagot si Condol kaya dahil dito, sumama ang tingin ni Modok at tinanong kung sinusubukan na naman ba nitong tumakas. Agad niyang pinakawala ng kanyang ice chi at inutusang magsalita ang halimaw, sinabi niyang hindi siya taong mahaba ang pasensya. Sa takot, mabilis na sumagot ang Yeti. Ibinunyag nitong nagmula siya sa goleg. Tinanong ni Modok kung iyon ba ang nayon ng mga Yeti. Tumango naman si Condol. Muli siyang nagtanong kung marami bang Yeti ang nakatira roon, at sumagot naman ito ng oo. Habang nag-uusap sila, abala naman si Jerome sa pagbabasa ng mga libro sa library, may isang bagay na nakatawag ng kanyang pansin. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Modok si Condol kung bakit nito sinaktan ang kanyang mga tauhan.
Sa malamig na boses, sinabi niyang pag-isipan nitong mabuti ang isasagot. Ipinaliwanag ng Yeti na wala siyang pinatay kahit sino. Hinampas pa nito ang sariling dibdib at sinabing isa siyang dakilang warrior ng Haures. Ayon sa kanya, hindi namamatay ang mga tao matapos tamaan ng kanyang pamalo. Sa seryosong ekspresyon, tinanong ni Madok kung nagsasabi ba ito ng totoo. Diretso siyang tiningnan ni Condol at sinabing oo. Habang sinusuri ang mga libro, nagsalita si Jerome at sinabing totoo nga ang sinabi ng Yeti. Nasugatan lamang daw ang dalawang lalaki at wala talagang namatay. Naalala ni Madok na sinabi nga noon ng mga tao na nasa infirmary lamang ang mga sugatan, doon niya napagtanto na wala namang nagsabi na may namatay. Ipinaliwanag ni Condol na pinalayas lamang niya ang mga tao dahil sila ang unang pumasok sa santuwaryo ng mga Yeti. Dagdag pa nito, hindi raw siya kailanman unang umaatake. Sinabi ni Madok kay Jerome na malamang ay aksidenteng nakapasok ang mga mangangaso sa teritoryo ng mga Yeti habang nangangaso ng Ice Ogres. Sumang-ayon naman si Jerome sa sinabi ni Madok. Napagtanto ni Madok na mali pala ang impormasyong ibinigay ni Edmund tungkol sa mga Yeti. Tinawag niya si Condol bilang Congo at inutusan si Jerome na gamutin ang mga sugat nito. Agad namang itinama ni Jerome ang maling pagbigkas ng kanyang master sa pangalan ng Yeti. Habang ginagamot ni Jerome ang halimaw, muling kinausap ni Madok si Condol. May ngiti sa kanyang mukha nang tanungin niya kung saan matatagpuan ang santuwaryo ng mga Yeti. Sinabi niyang babalaan niya ang kanyang mga tauhan upang hindi na muling makapasok doon. Tuwang-tuwa si Condol nang marinig iyon, ngunit biglang naging malamig ang ekspresyon ni Madok. Sinabi niyang buong oras pala siyang kinakausap ni Condol nang walang paggalang kaya tinanong niya ito kung hindi ba nito alam ang paggamit ng honorifics. Nalito naman ang Yeti at sinabing hindi nito alam ang ibig sabihin noon. Napailing na lamang si Madok at sinabing kalimutan lamang nito ang kanyang sinabi. Wala raw saysay na seryosohin ang isang nilalang na hindi marunong magsalita ng maayos. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Jerome na tapos na ang paggamot sa Yeti. Sinabi ni Madok na oras na para bumalik sila. Ngunit bago sila umalis, tinawag siya ni Jerome, tinanong ni Madok kung may problema daw ba. Sumagot si Jerome na may nais sana daw siyang hilingin. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa barhan. Makikita natin si Edmund na kinakausap si Charles, tinanong niya kung gaano nakatagal mula nang dumating ang araw ng kanilang kasunduan. Sumagot si Charles na 3 buwan na ang lumipas. Muling tinawag ni Edmund ang kanyang assistant. Pagharap ng lalaki sa kanya, agad itong lumuhod at nagsabing tuluyan nang bumagsak ang kanilang merchant association. Sinabi ni Edmund sa kanya, assistant na nangako si Madok sa kanya. Sa isip niya, naalala niya si Madok na hinahawakan ang kanyang balbas habang sinasabing magtiis lamang siya ng 3 buwan dahil magpapadala ito ng tao. Napatanong tuloy si Henry kung may kakaibang romantikong atmosfera ba habang nag-uusap silang dalawa noon. Habang inaalala ni Edmund ang mga sinabi ni Madok, bigla siyang napaluha. Sinabi niya kay Henry na hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natatanggap na balita mula kay Madok. Pinakalma naman siya ni Henry at sinabing hindi si Madok ang tipo ng taong sisira sa kanyang pangako. Habang nagsasalita siya, napansin niyang may malaking anino na bomb alert sa kanilang dalawa. Agad na napatingala sina Edmund at Henry, nagulat sila nang makita ang isang wyvern na mabilis na papalapit sa kanila. Mabilis na umatras ang dalawa. Paglapag ng wyvern, may narinig si Edmund na tumatawag sa kanyang pangalan. Agad niyang nakilala ang boses na iyon at nang tumingin siya sa likod ng wyvern, nakita niya si Savina na nakangiti. Sinabi ng dalaga na dumating na ang yelo. Sobrang natuwa si Edmund nang makita ang malaking sako na puno ng ice, sinabi niyang alam niyang tutuperin ni Madok ang kanyang salita. Samantala, hindi makapaniwala si Henry habang pinapanood si Savina na bumababa mula sa ice wyvern. Isa itong halimaw na kayang tapatan ang lakas ng isang buong night squad, hindi niya akalaing gagamitin nila ang ganoong kalakas na nilalang para lamang sa paghahatid ng yelo. Napaisip siya kung ano ba talaga ang ginagawa ni Madok sa hilagang lupain para makontrol ang isang ice wyvern. Habang nakatingin sa paligid si Savina, bigla niyang naalala ang isang bagay. Iniabot niya kay Edmund ang isang liham at sinabi niyang ipinapabigay iyon ng kanyang master sa isang partikular na tao. Ngumiti si Edmund nang marinig yun at agad nitong naunawaan kung sino ang tinutukoy ni Madok. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa palasyo.
Makikita natin si Prinsesa Eshield na umiinom ng tsaa sa labas kasama si Justin. Nagpasalamat si Justin dahil tinanggap ng prinsesa ang kanyang imbitasyon. Sinabi rin niyang lalo itong gumaganda habang tumatagal. Nagpasalamat naman si Eshield sa papuri ng binata. Habang umiinom si Justin ng alak, napagtanto niyang malamig pa rin ang pakikitungo ng prinsesa sa kanya. Hindi man lang siya nito mabigyan ng kahit simpleng pekeng ngiti bilang formalidad. Ngunit para kay Justin, mas nakakatuwa iyon. Pakiramdam niya ay mas magiging masaya ang lahat kung hindi madaling bumigay si Eshield. Sigurado siyang mababago niya ang malamig nitong ugali balang araw. Habang iniisip niya iyon, biglang lumapit ang isang maid kay Eshield at may ibinulong ito sa prinsesa. Nang marinig ni Eshield na nakatanggap siya ng liham mula kay Modok, agad siyang napasigaw sa tuwa. Si Justin naman ay muntik ng mabuga ang iniinom nang marinig ang pangalan ni Modok. Ipinaalam ng maid na nasa study ang liham, agad na tumayo si Eshield at inutusang sumunod sa kanya si Lencia. Tinanong ni Justin kung aalis na ba agad ang prinsesa, ipinaalala niyang maaga pa siyang bumiyahe para lamang makita ito. Sa malamig na tingin, sinabi ni Eshield na balita niyang sobrang sipag ni Justin sa training kaya kahit isang araw ay hindi sapat para rito. Sinabi niyang huwag sayangin ni Justin ang oras nito at mas mabuting bumalik na lamang ito sa kanilang bahay. Pagkatapos noon ay tumalikod siya at umalis kasama si Lencia. Nagngit-ngit sa galit si Justin habang pinapanood silang umalis. Habang pinagmamasdan niya ang mahabang buhok ni Eshield, lalo siyang napuno ng galit. Malakas niyang hinampas ang mesa at tinawag na bastardo si Modok. Lumipat muli ang eksena at dinala tayo sa study room ni Eshield. Makikita natin siyang abalang nagbabasa ng liham. Kinamusta siya ni Modok sa sulat at sinabi nitong maayos naman siya dahil sa lucky charm na ibinigay ng dalaga. Namula si Eshield nang maalala ang halik nilang dalawa noon. Ikinwento rin ni Modok na magandang tirahan ang hilagang lupain, mayroon daw doon na kumikislap na crystal caves at maiinit na hot springs. Ibinunyag din niyang nakapagtayo sila ng lungsod na tinatawag na White Castle sa loob ng isang mainit na kuweba. Sinabi niyang napakaganda ng lugar na iyon, ngunit mayroon itong isang malaking problema. At ang problemang iyon ay wala si Eshield roon kasama niya. Dahil doon, pakiramdam niya ay napakalungkot at walang buhay ng lugar. Pagkatapos noon, sinabi ni Modok na may maliit siyang regalo para ipakita ang kanyang nararamdaman. Nang tumingin si Eshield sa ibaba, nakita niya ang isang bulaklak na gawa sa yelo. Dahan-dahan niya itong niyakap palapit sa kanyang dibdib. Habang nakatingin sa bulaklak, napatanong siya sa sarili kung bakit palagi niyang naiisip si Modok. Muli niyang tiningnan ang ice flower bago gumawa ng desisyon. Napagpasyahan niyang puntahan mismo si Modok. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa White Castle. Makikita natin si Modok na gumagawa ng ice flower habang nakasuot ng puting fur coat. Ngunit biglang nabasag ang bulaklak sa kanyang kamay. Napabuntong hininga siya at sinabi sa sarili na kakaiba talaga dahil mahusay siyang manayra ng mga bagay, pero hirap siyang gumawa ng maseselang bagay tulad nito. Habang nag-iisip siya, mabilis na tumakbo si Jerome papunta sa kanya. Agad nitong tinawag ang kanyang master, tinanong ni Modok kung bakit ito nagkakagulo at kung ano ang nangyari. Sinabi ni Jerome na kailangan niyang pumunta agad sa opisina. Ayon dito, nakagawa siya ng napakalaking discovery. Dagdag pa niya, minsan lang daw mangyari sa buong buhay ang ganitong klaseng pangyayari. Sinabihan naman siya ni Modok na kumalma dahil sasama naman daw siya. Pagkatapos noon, itinapon niya ang basag na ice flower sa tabi ng iba pang ice shards. Iyon pala ang mga naunang nabigo niyang pagtatangkang gumawa ng ice flower. Pagdating nila sa opisina, ibinunyag ni Jerome na ang library na kanilang natagpuan ay pag-aari ng isang sinaunang mage. Nagkunwaring nagulat si Modok at tinanong kung bakit napakalaking bagay noon. Ipinaliwanag ni Jerome na napakahalaga ng discovery na iyon. Isa raw itong relic ng sinaunang tao, susi para maibalik ang nawawalang mahika, at isang hakbang para malampasan ang fifth circle. Ngunit mukhang wala pa ring interes si Modok doon at sa halip may napansin siyang kakaiba. Lumingon siya kay Jerome at sinabing may malakas siyang enerhiyang nararamdaman mula sa bewang nito. Agad na kinabahan si Jerome nang marinig iyon. Sa nanginginig na boses, sinabi niyang hindi naman iyon mahalaga at hindi na niya isinama sa report dahil wala raw itong silbi. Ngunit ginamit ni Modok ang kanyang chi upang hilahin palabas ang isang bag mula sa loob ng damit ni Jerome.
Kitang-kita ang takot sa mukha ng mage, may ngiti namang sinabi ni Modok na lalo niyang gustong makita ang laman noon dahil pilit itong itinatago ni Jerome. Pagkabukas niya sa bag, may nakita siyang kakaibang bagay sa loob. May nakita si Modok na mga kumikislap na bato sa loob ng bag ni Jerome. Agad namang ipinaliwanag ni Jerome na hindi niya talaga sinusubukang itago ang mga iyon. Sinabi niyang ang mga batong iyon ay tinatawag na mana stones. Mga batong puno raw iyon ng condensed mana. Tinanong ni Modok kung bakit gustong gamitin ni Jerome ang mga mana stone na iyon. Nagtipo ng mana si Jerome sa kanyang kamay bago niya ibinunyag na isa na siyang 4th circle mage at malapit na raw niyang maabot ang 5th circle, ngunit matagal na siyang natigil sa isang limitasyon na hindi niya malampasan. Naniniwala siyang makakatulong ang mana stones upang mabasag ang pader na iyon. Naunawaan naman ni Modok ang sitwasyon ng mage at alam niyang hindi madaling lampasan ang sarili nitong limitasyon. Sinabi niyang naiintindihan niya ang nararamdaman ni Jerome, nagpasalamat naman si Jerome nang marinig iyon. Ngunit agad ding sinabi ni Modok na hindi niya papayagang gamitin ni Jerome ang mga mana stone. Nainis si Jerome sa sagot ng kanyang master at ipinaliwanag niyang mas makakatulong siya sa White Castle kung mas lalakas pa siya. Nagmakaawa pa siyang payagan siyang gamitin ang mga bato, pero mariin pa rin siyang tinanggihan ni Modok. Ipinaliwanag ni Modok na maaaring makatulong nga ang mana stones upang makalusot si Jerome sa kanyang kasalukuyang limitasyon. Ngunit pagkatapos noon, ano na raw ang susunod nitong gagawin? Tinanong niya si Jerome kung maghahanap na naman ba ito ng panibagong mana stone para sa susunod na antas. Sinabi ni Modok na walang shortcut sa pagpasok sa bagong realm. Ang tunay na mahalaga ay ang pagsisikap at pag-unawan na makukuha habang ito ay lumalakas. Ipinaliwanag niyang ang totoong paglago ay nagmumula sa oras at pagsisikap at wala raw shortcut para doon. Mahigpit na kinuyam ni Jerome ang kanyang kamao bago ito dahan-daang pinakawalan. Doon niya napagtanto na tama ang kanyang master, naalala niyang naabot niya ang 4th circle gamit ang sarili niyang pagsisikap. At naalala rin niya ang mga salita ng kanyang lolo noon, sinabi raw nito na hindi maaaring madaliin ang pag-aaral ng magic. Maiintindihan lamang daw niya ang tunay na kahulugan ng mahika habang unti-unti siyang umuunlad. Sinabi ni Jerome kay Modok na hindi niya namalayang nakakalimutan na pala niya ang mga salitang iyon. Natuwa naman si Modok nang makita niyang naunawaan siya ng mage. Sa totoo lang daw, handa na raw sana niya itong bugbugin para maintindihan nito ang punto niya. Pagkatapos noon, tinanong ni Modok kung ano pa ang ibang gamit ng mana stones bukod sa pagpapalakas ng kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Jerome na napaka-versatile ng mga ito, maaari raw itong gamitin sa halos lahat ng uri ng magic. Pwede itong gamitin sa mana amplification, barrier shields, at maging sa communication spells. Nagulat si Modok nang marinig yun at agad niyang tinanong kung posible bang makipag-usap gamit ang mana stones kahit hindi mage ang gumagamit nito. Sumagot si Jerome na tama siya. Ipinaliwanag niyang basta lagyan niya ng communication spell ang mana stone, kahit ordinaryong tao ay magagamit iyon para makipag-usap. Dagdag pa niya, high quality mana stones ang kanilang nakuha, kaya raw nitong magpadala ng mensahe hanggang sa Zeba Empire na nasa kabilang dagat. Kumuha si Modok ng tasa bago nagsalita at tinanong niya si Jerome kung alam ba nito ang pinakamahalagang bagay sa pamamahala ng isang bansa. Sumagot si Jerome na hindi siya sigurado. Ipinaliwanag ni Modok na ang pinakamahalagang bagay ay ang bilis ng impormasyon. Sinabi niyang ang bansang mas mabilis kumuha at magpadala ng impormasyon ang siyang may pinakamalaking kalamangan. Pagkatapos noon, inutusan niya si Jerome na gawing communication stones ang lahat ng mana stones na kanilang nakuha. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa labas ng White Castle. Makikita natin sina Modok, Jerome, at Osborne na nakatayo roon habang sinusubukan ang communication stones. Biglang tumawag si Jake gamit ang communication stone at tinanong kung naririnig siya ni Modok. Nagulat sina Modok at Osborne nang gumana talaga ito, sinabi ni Modok na malinaw niya itong naririnig. Pagkatapos noon ay tinanong niya si Jake kung gaano na ito kalayo. Habang nakasakay sa isang wyvern, sinabi ni Jake na nasa 10 kilometro na siya mula sa White Castle at nasa ibabaw na ng kapatagan. Sinabi rin niyang malinaw niyang naririnig si Modok. Natuwa si Modok nang makita na walang interference ang signal at agad niyang idineklara na matagumpay ang test ng communication stones. Pagkatapos noon ay inanunsyo niyang gagamitin na nila ang mga ito upang manatiling konektado sa isa't isa. Ngunit sa mismong sandaling iyon,
narinig nila si Jake na sumisigaw tungkol sa kung gaano ka-amazing ang Wyvern. Nag-aalalang napatingin sina Jerome at Osborne sa isa't isa nang marinig nilang inistorbo ni Jake ang kanilang master. Bigla pang sinabi ni Jake sa Wyvern na gumawa ito ng triple spin nose dive. Naiinis namang narinig ni Maddox ang boses nito kaya agad niya itong inutusang bumalik. Habang mahigpit na pinipisil ang communication stone, inutusan niya si Osborne na dagdagan pa ang training intensity ni Jake pagbalik nito. Natakot naman si Jerome at agad na nakiusap kay Maddox na huwag sirain ang communication device. Ngunit bago pa mabasag ni Maddox ang bato, may tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang ilang wyvern na lumalapag sa harap ng White Castle. Si Savina pala ang tumawag sa kanya, sinabi ng dalaga na nakabalik na siya. Natuwa naman si Maddox nang makita siya at agad siyang pinapasok. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa meeting room. Makikita natin ang lahat na nakaupo habang nakasuot ng bagong puting uniforme. Habang nagbabasa ng liham si Maddox, tinanong siya ni Savina kung may problema ba sa liham ni Edmund. Sinabi ni Maddox na wala naman daw. Ipinaliwanag niyang inutusan niya si Edmund na mang-alap ng impormasyon patungkol sa political climate ng mga kalapit na bansa. Ayon kay Maddox, napakadetalyado ng report na ipinadala ni Edmund. Ngunit may isang pangalan na paulit-ulit lumalabas sa pinadala nitong liham. Ang pangalang iyon ay Anos, pakiramdam ni Maddox ay kakaiba ang pangalang iyon. Kaya tinanong niya ang lahat kung may alam ba sila tungkol kay Anos. Nagulat si Short nang marinig ang pangalang iyon. Sinabi nitong hindi pa niya personal na nakikita si Anos ngunit ayon sa mga balita, isa raw itong Grand Swordmaster. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Hindi makapaniwala ang mga miyembro na may taong mas mataas pa kaysa sa isang ordinaryong Swordmaster. Akala nila ay wala nang nilalang sa buong kontinente na mas malakas pa roon. Sa nakakatakot na tono, inutusan ni Maddox ang lahat na tumahimik. Agad namang natahimik ang buong tao sa silid dahil sa takot. Ipinaliwanag ni Maddox na ang Grand Swordmaster ay katumbas ng Harmonization Realm sa Central Plains. Ang isang mandirigma sa Harmonization Realm ay kayang lumikha ng sword manifestation. Matagal nang nadidismaya si Maddox dahil kakaunti lamang ang marunong gumamit ng sword aura sa mundong iyon. Para sa isang mandirigma tulad niya, napaka-boring ng buhay kapag walang karapat-dapat na kalaban. Kaya hindi niya maitago ang excitement nang marinig na may isang master ng Harmonization Realm sa mundong iyon. Kahit alam niyang hindi magiging sapat na kalaban ang taong iyon para sa kanya, gusto pa rin niyang makilala ang pinakamalakas na tao sa mundong ito. Pagkatapos noon, sinabi ni Short na may narinig siyang kakaibang usap-usapan tungkol kay Anos. Ayon daw sa mga kwento, tuwing ginagamit ni Anos ang kanyang swordsmanship ay may kasamang amo ng Plum Blossom. Biglang nagulat si Maddox nang marinig yun, may alam siyang sword technique na naglalabas ng amoy ng Plum Blossom. At ang tanging mga taong kayang gumamit noon ay ang mga miyembro ng Mount Wasek. Doon biglang may napagtanto si Maddox, napaisip siya na baka hindi lang siya ang taong mula sa Central Plains na napadpad sa mundong iyon. Nagbalik sa isip ni Maddox ang panahon kung kailan niya pinag-isa ang Central Plains. Habang nakatingin sa isang plum blossom, dahan-dahan niya itong inabot gamit ang kanyang kamay. Naalala niya ang sinabi niya noon sa pinuno ng Mount Wasek. Ayon kay Maddox, ang sword techniques ng Mount Wasek ay may kakaibang katangian dahil naglalabas ang mga ito ng amoy ng plum blossom. Sa harapan niya noon ay nakabitin si Jongpung Jin, ang pinuno ng Mount Wasek, na nakagapos ng ice energy. Pinuri ni Maddox ang swordsmanship nito at inaming kahanga-hanga ang lakas ng lalaki. Ngunit sinabi rin niyang nagkamali lamang ito ng naging kalaban. Galit na nagngit-ngit si Pungjin at tinawag na bastardo si Maddox. Sinabi nitong iba sana ang naging resulta kung naroon lamang ang kanyang disipulo. Tinanong naman ni Maddox kung ang tinutukoy ba nito ay ang disipulong tumakas ilang araw bago ang laban. Mas lalong nagalit si Pungjin nang marinig iyon, mariin niyang sinabi na hindi tumakas ang kanyang disipulo. Ayon sa kanya, bigla na lamang itong naglaho habang siya ay nasa secluded training. Parang naglaho raw ito sa mismong mundo nang walang kahit anong bakas. Noong mga panahong iyon, inisip ni Maddox na isa lamang iyong katawa-tawang dahilan para pagtakpan ang pagkawala ng disipulo. Ngunit matapos siyang mapunta sa ibang mundo, nagsimula siyang maniwala sa sinabi ni Pungjin. Dahil dito, napaisip siya kung posible bang si Anos ang nawawalang disipulo ng Mount Wasek.
Habang iniisip iyon ni Madoc, nagsalita si Jerome at tinanong kung iyon na ba ang lahat ng nilalaman ng liham na pinadala ni Edmund. Sumagot si Madoc na wala namang gaanong mahalagang detalye roon, ngunit sinabi rin niyang may ipinadala dong inspection team ang kaharian. Agad na nagulat ang lahat ng marinig iyon, mabilis na nagtanong si Jerome kung may problema ba. Hindi naman maintindihan ni Madoc kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala nito. Tinanong niya kung ganoon ba kalaking bagay ang pagdating ng inspection team. Ipinaliwanag ni Jerome na seryosong bagay iyon. Ayon sa kanya, dalawa lamang ang dahilan kung bakit nagpapadala ng inspection team ang kaharian. Maaaring royal sightseeing trip iyon, o kaya naman ay operasyon para hulihin at patayin ang mga traidor. Dahil doon, sinabi ni Jerome na kailangan nilang maghanda. Tinanong niya si Madoc kung kailan darating ang inspection group. Tahimik namang itinuro ni Madoc ang direksyon sa labas, agad na napalingon si Jerome. Sinabi ni Madoc na 1:00 na ng hapon at matagal nang nakarating ang grupo. Sa labas ng White Castle, makikita ang napakaraming sundalo na naghihintay kay Madoc. Nagulat sina Jerome at ang iba pang miyembro nang makita ang laki ng hukbong dumating. May kasama pa itong mga knight na nakasuot ng mabibigat na armor. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Justine habang suot ang kanyang armor. Malakas niyang tinawag si Madoc at inutusan itong bumaba upang tanggapin ng maayos ang inspection group. Ngunit sa isang iglap, biglang lumitaw si Madoc sa harapan niya. Ngumiti si Madoc bago kinamusta ang braso ni Justine. Halatang naiinis si Justine dahil alam niyang muli na naman siyang pinagtitripan ni Madoc. Samantala, nagulat naman ang mga tauhan ni Madoc nang makita siyang biglang nasa ibaba na ito. Hindi nila maintindihan kung paano ito nakarating doon ng ganoon kabilis. Habang pinagmamasdan ng sitwasyon, nagsimulang kabahan si Jerome. Hindi niya alam kung ano ang balak ng kanyang lord. Nag-aalala siyang baka bigla nitong patayin ang mga tao roon at tuluyang magdeklara ng pagtataksil laban sa kaharian. Ngunit ngumiti lamang si Madoc at tinawag ang prinsesa. Agad namang pinigilan ni Eschhild si Justine sa pagbabante nito. Pagkatapos noon ay lumabas siya at tinanggal ang kanyang hood. Ngumiti siya habang kinukumusta si Madoc. Pagkatapos nito, ipinakita ni Madoc kay Eschhild ang paligid ng White Castle. Habang naglalakad sila, hindi maitago ni Eschhild ang paghanga sa ganda ng Crystal Cave. Sinabi niyang gusto rin niyang makita ang hot spring na sinabi ni Madoc. Agad naman siyang inaya ni Madoc na sumunod. Doon nalaman ni Madoc na ang tunay na dahilan ng pagpunta ng inspection group ay para sa royal sightseeing trip. Matapos daw mabasa ni Eschhild ang liham ni Madoc, paulit-ulit itong nakiusap sa hari hanggang payagan siyang sumama sa paglalakbay. Habang ipinapakita ni Madoc ang paligid, sinabi niyang matigas pa rin ang ulo ng prinsesa tulad ng dati. Ipinaalala rin niya ang lucky charm na ibinigay nito noon. Namula naman si Eschhild nang maalala ang halik nila noon at agad niyang sinabi na bawal munang pag-usapan ang bagay na iyon. Nang makita ni Madoc ang reaksyon nito, napagtanto niyang pareho pa rin ang ugali ni Eschhild gaya noong nasa Central Plains pa sila. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga kristal ng yelo, napaisip si Madoc tungkol sa haba ng kanyang naging paglalakbay. Sinakop niya noon ang martial world upang ipaghiganti si Huayon. At matapos ang napakaraming laban at paghihirap, muli niyang nakasama ang babaeng pinakamahalaga sa kanya. Kahit nagbago na ang anyo nito, masaya pa rin siyang muli niya itong nakita. Pagdating nila sa hot spring, agad na namangha si Eschhild sa ganda ng lugar. Sinabi niyang napakaganda daw nito. Biglang niyakap ni Madoc ang prinsesa at sinabing mas maganda pa rin ito kaysa sa kahit anong tanawin na nakikita nila. Nagulat naman si Eschhild sa kanyang narinig. Tahimik na sinabi ni Madoc na talagang namiss niya ito. Ngunit sa hindi niya inaasahan, natawag niya ang prinsesa sa pangalang Huayon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Eschhild at agad siyang kumalas mula sa yakap ni Madoc. Doon napagtanto ni Madoc na may mali siyang nasabi. Tahimik na tinanong ni Eschhild kung sino si Huayon. Sinubukan ni Madoc na ipaliwanag na aksidente lamang iyong nasabi, ngunit seryoso nang nakatingin sa kanya si Eschhild. Sinabi nitong gusto niya ang paraan ng pagtingin ni Madoc sa kanya dahil ramdam niya ang tunay na pagmamahal mula rito. Pero may isang bagay daw siyang biglang naunawaan. Tinanong niya si Madoc kung para ba talaga sa kanya ang nararamdamang pagmamahal nito o para sa babaeng nagngangalang Huayon. Hindi agad nakasagot si Madoc at dahil doon, unti-unting tumalikod si Eschhild. Agad naman siyang tinawag ni Madoc bago pa siya makalayo.
Ngunit bago pa ito makapagsalita, tinakpan ni Eshield ang bibig nito gamit ang kanyang kamay at sinabi niyang hindi na nito kailangang magpaliwanag pa. Habang dahan daw ang pumapatak ang kanyang mga luha, sinabi niyang nakuha na niya ang sagot na kailangan niya. Gusto sana siyang pigilan ni Modok, ngunit wala siyang masabi sa dalaga. Mahigpit lamang niyang kinuyam ang kanyang kamao habang pinipigilan ang galit at panghihinayang sa sarili. Pagsapit ng gabi, mag-isang naglalakad si Modok sa loob ng kagubatan. Paulit-ulit niyang iniisip sina Hwayon at Eshield. Alam niyang kahit ipaliwanag pa niya ang tungkol sa kanyang transmigration, hindi madaling maiintindihan ni Eshield ang lahat ng emosyon at alaala na dala niya mula sa nakaraan. Habang abala siya sa pag-iisip, may isang taong lihim na nagmamasid sa kanya mula sa tuktok ng puno. Dahan-daang inilabas ng taong iyon ang kanyang patalim at pagkatapos noon, mabilis itong sumugod patalikod kay Modok. Sa sumunod na sandali, tumalsik ang dugo sa loob ng madilim na kagubatan. Lumipat ang eksena na kung saan ay tinawag ni Justine si Arbon. Ilang segundo lang, lumabas si Arbon mula sa kanyang anino at magalang na yumuko. Tinanong agad ni Justine kung naging matagumpay ba ang pananambang laban kay Modok. Walang emosyon namang sumagot si Arbon na naging maayos daw ang lahat. Ngumiti si Justine matapos marinig iyon. Pagkatapos, ipinakita ang pendant ni Modok na nakahandusay sa lupa sa gitna ng kagubatan. Lumipat naman ang eksena at dinala tayo sa VIP guest quarters ng White Castle. Dalawang gwardya ang nagbabantay sa labas ng silid habang sa loob naman ay makikitang umiiyak si Eshield. Habang nakasandal ang kanyang ulo sa mesa, hindi siya makapaniwalang umiiyak siya ng ganoon dahil lamang sa hiwalayan nila ni Modok. Naalala niya ang tingin ni Modok bago ito umalis. Sa isip niya, napakagago talaga ni Modok. Kahit papaano, gusto niyang pigilan siya nito. Makalipas ang ilang sandali, may isang taong lumapit sa entrada. Ipinaalam ng mga gwardya kay Eshield na mayroon siyang bisita. Biglang nagliwanag ang mukha ng dalaga dahil inakala niyang si Modok yun. Mabilis siyang nagayos ng sarili at agad na binuksan ang pinto. Pagkabukas niya, agad niyang tinanong kung bakit dumating ito ng ganoong oras ng gabi. Inakala pa niyang naparoon ito upang humingi ng tawad. Ngunit bigla siyang natigilan, ang taong nasa harapan niya ay may hawak na espadang nababalot ng dugo. Napatay na pala nito ang dalawang gwardya sa labas. At ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Justine. May nakakatakot itong ngiti habang humihingi ng paumanhin sa kanyang biglaang pagbisita. Dahil sa takot, mabilis na sinubukan ni Eshield na isara ang pinto. Pero bago pa niya mahawakan ng doorknob, agad na iwinasiwas ni Justine ang kanyang espada. Isang malakas na hiwa ang sumire sa pinto at tumilapon si Eshield paatras. Nagulat siya nang makita kung gaano kadaling napire piraso ang makapal na pinto. Doon niya napagtanto na pinatibay ng mahika ang espada ni Justine. Galit na tinanong ni Eshield kung bakit nito pinatay ang mga Royal Guard at bakit ito basta na lamang pumasok sa kanyang silid. Ngunit kalmado lamang si Justine, sinabi niyang ang sinumang haadlang sa isang maharlika ay dapat handang harapin ang kapalit nito. Pagkatapos, lumapit siya kay Eshield at sinabing ito raw ang tunay na bastos. Ayon kay Justine, binaliwala ni Eshield ang kanyang nararamdaman para lamang sa isang lalaking bigla na lang lumitaw. Hindi makapaniwala si Eshield sa kanyang narinig. Para sa kanya, napakababaw na dahilan iyon upang gawin ni Justine ang lahat ng ito. Sinabi rin niyang hindi hahayaan ni Modok na gawin ni Justine ang kahit anumang gusto nito. Ngunit natawa na lamang si Justine. Sinabi niyang kahit nasa panganib na si Eshield, si Modok pa rin daw ang iniisip nito. Pagkatapos, malamig niyang sinabi na patay na si Modok. Nanlaki ang mga mata ni Eshield matapos marinig iyon. Ibinunyag ni Justine na nagpadala siya ng Elite Assassination Squad upang patayin si Modok. Ayon pa sa kanya, naging matagumpay daw ang kanilang plano at hindi na nila makikita pa ang bangkay nito. Habang nagsasalita si Justine, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay kay Eshield. Sa takot at desperasyon, napasigaw si Eshield at tinawag si Modok. At sa mismong sandaling iyon, biglang sumabog ang malamig na enerhiya sa loob ng silid. Sa labas ng kastilyo, makikita si Modok na nakataas ang kamay habang pinapakawalan ang kanyang enerhiya. Nagulat si Justine nang maramdaman niyang may puwersang kumokontrol sa kanyang katawan, maging si Eshield ay hindi rin makapaniwala sa nangyayari. Mariing ikinuyom ni Modok ang kanyang kamao at kasunod nito,
malakas na inihampas si Justin sa pader bago ito hinayla palabas ng silid gamit ang malamig na enerhiya. Doon napagtanto ni Justin na si Modok ang may gawa nito. Tinawag niya agad si Modok bilang Baron Blizzard. Samantala, mabilis namang tumakbo si Modok papasok ng silid matapos ihagi si Justin sa lupa. Agad niyang hinubad ang kanyang jacket at ibinalot ito kay Eshield. Pagkatapos, mahinahon niya itong tinanong kung ayos lamang ba ito. Ngumiti rin siya ng bahagya upang pakalmayan ang dalaga. Kitang-kita naman ang saya at ginhawa sa mukha ni Eshield nang makita niyang buhay si Modok. Sinabi niyang ayos lamang siya bago agad tinanong kung maayos din ba si Modok. Ngunit habang nag-uusap silang dalawa, biglang naglabas ng maitim na enerhiya ang espada ni Justin. Agad itong naramdaman ni Modok kaya mabilis niyang hinarang ang paparating na pag-atake gamit lamang ang kanyang kamay. Doon niya napagtanto na may kumokontrol sa espada gamit ang chi. Mabilis na lumipad palabas ng silid ang espada at pagdating nito sa labas, may isang taong sumalo rito. Mabilis na nagtaas ng shield si Modok habang galit niyang tinawag na halimaw si Justin. Pagkatapos, nakita niya si Justin na nakasuot ng kakaibang baluti na naglalabas ng napakasamang enerhiya. Doon tuluyang napagtanto ni Modok na matagal nang pinagplanuhan ni Justin ang lahat ng ito. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa nakaraan, makikita natin si Justin na seryosong nakikipag-usap sa kanyang ama, sinabi niya na gusto niyang tuluyang pabagsakin si Modok. Ang baluting ginagamit niya ngayon ay dating pagmamay-ari ng kanyang ama at nakatago noon sa silid nito. Pagkatapos, hiniling ni Justin na ipahiram sa kanya ang personal assassination squad ng Duke. Naniniwala siyang sapat ang lakas ng mga assassin upang patayin kahit na sino. Ngunit hinawakan lamang ni Duke Icarus ang espadang nakakabit sa baluti at malamig na tumingin sa kanyang anak. Sinabi ng Duke na hindi magiging sapat ang assassination squad laban kay Modok. Kasabay nito, biglang naglaho ang baluti at pumasok ito sa loob ng espada. Ipinaliwanag ng Duke na kung gusto talagang mapatay ni Justin si Modok, kailangan niyang paghandaan ng mabuti ang laban. Pagkatapos nito, bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Makikita natin si Justin na hawak ang mahiwagang espada na kayang kontrolin gamit ang mana. Ang espadang ito rin ang lumilikha ng kakaibang magic armor na nakabalot sa kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan na iwinasiwas ni Justin ang kanyang espada at agad nagpakawala ng napakalakas na pag-atake laban kay Modok. Mabilis namang itinulak ni Modok si Eshield palayo upang maprotektahan ito. Sa sobrang lakas ng pag-atake, agad na nawasak ang gusali sa paligid nila. Natawa si Justin habang nakatingin sa pinsalang dulot ng kanyang enerhiya, naniniwala siyang kayanan niyang talunin kahit isang Grand Swordmaster gamit ang espadang iyon. Tinawag niyang halimaw si Modok at tinanong kung iba na ba ang sitwasyon kumpara noong huli silang nagharap. Sinabi rin niya na mabuti na lamang at hindi nagtagumpay ang assassination squad na patayin si Modok. Nang tuluyang mawala ang alikabok, makikita nating puno ng pasa at sugat ang mga braso ni Modok. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay matapos harangin ang pag-atake ni Justin. Galit na sinabi ni Justin na gusto niyang pira-pirisuhin si Modok gamit ang sarili niyang mga kamay. Napansin naman ni Eshield na dumudugo ang braso ni Modok, ngunit kalmado lamang siyang nagsalita at sinabi sa dalaga na manatili lang ito sa likuran. Sinabi niyang kailangan nitong pumunta sa ligtas na lugar. Alam ni Eshield na tama siya, mahina nitong tinanong kung babalik pa ba siya. Lumingon si Modok at bahagyang ngumiti bago sinabing magtago lamang ito at huwag gagalaw. Pagkasabi niya noon, agad siyang tumalon pababa upang harapin si Justin. Paglapag niya, sinabi niyang iba ang itsura ni Justin kumpara noong huli silang nagkita. Natawa naman si Justin habang unti-unting nababalot ng helmet ang kanyang mukha. Ngunit sinabi ni Modok na wala pa rin siyang nakikitang dahilan para hangaan si Justin. Dahil doon, galit na itinaas ni Justin ang kanyang espada at sinabing tigilan na ni Modok ang walang kwentang sermon nito. Agad niyang ibinato ang espada kay Modok ngunit sa simpleng kumpas lamang ng kamay, madaling naitaboy ni Modok ang espada palayo. Sa isang iglap, biglang lumitaw si Justin sa harapan niya at agad na umatake. Mabilis na binalot ni Modok ng enerhiya ang kanyang braso upang harangin ang espada ni Justin, nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan at pareho silang napaurong dahil sa lakas ng impact. Hindi nagtagal, muling sumugod si Justin. Naniniwala siyang napapagod na si Modok matapos nitong harapin ang assassination squad.
Para kay Justin, ito na ang perpektong pagkakataon upang tapusin si Modok. Itinaas niya ang kanyang espada at sinabing katapusan na nito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, mabilis na nagpakawala ng enerhiya si Modok at direktang tinamaan ang sugatang kamay ni Justin. Dahil dito, agad nalaglag ang espada mula sa kanyang kamay. Nagulat si Justin nang mapansing ang dati niyang sugat ang mismong tinarget ni Modok. Napaupo siya habang hawak ang kanyang namumulang pulsuhan. Lumapit naman si Modok at sinabing sapat na ang distansya nila mula kay Eshield. Ipinaliwanag niyang hindi na maaabot ng pag-atake ni Justin ang prinsesa sa layo nilang iyon. Doon napagtanto ni Justin na sinadya lamang ni Modok na magmukhang nahihirapan upang may layo siya kay Eshield. Pagkatapos, sinabi ni Modok na kahit ang isang daga ay kayang kumagat kapag desperado na. At dahil alam niyang kayang gumawa ng masamang bagay ni Justin, naging maingat siya mula pa sa simula. Galit na nagnitngit si Justin matapos marinig iyon. Agad niyang muling binuo ang kanyang magic armor at naghanda sa panibagong laban, sinabi niyang minamaliit siya ni Modok. Ngunit inilagay lamang ni Modok ang kanyang kamay sa breastplate ng armor nito at kalmado niyang sinabi na hindi niya minamaliit si Justin. Sa katunayan, naging maingat lamang siya dahil ayaw na niyang muling magkamali. Pagkasabi niya noon, agad niyang pinakawalan ang kanyang tunay na kapangyarihan. Isang napakalakas na nagyayelong enerhiya ang kumalat sa buong paligid. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyang nagyelo ang buong kagubatan. Pati ang hangin at lupa sa paligid nila ay nabalot ng matinding lamig. Napaupo sa tuhod si Justin habang unti-unting nababasag ang kanyang baluti. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Habang nanginginig, napansin niyang hindi na niya maipan ang kanyang mana. Sinubukan niyang kontrolin ito ngunit walang nangyari. Doon sinabi ni Modok na huwag na siyang magsayang ng oras. Ipinaliwanag niyang winasak niya ang dantian ni Justin o ang mismong energy core nito. Sa malamig na boses, sinabi niyang hindi na kailanman makakagamit pa ng mana si Justin habang buhay. Tuluyang natakot si Justin matapos marinig yun at galit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at sinubukang suntukin si Modok. Ngunit bago pa niya magawa yun, isang napakalakas na sampal ang agad niyang natanggap. Bumagsak siya sa lupa habang tuluyang nawawala ang kanyang lakas. Pagkatapos, sinabi ni Modok na gugulin ni Justin ang natitirang buhay nito sa pagbabayad sa mga kasalanan nito. Ipinaalala rin niya na isa na lamang itong mahinang tao tulad ng mga taong dati nitong pinapahirapan. Habang nagsasalita si Modok, napansin niyang unti-unti nang sumisikat ang araw. Itinaas niya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mukha habang nakatingin sa liwanag ng umaga. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naging payapa ang kanyang ekspresyon. Mahina niyang sinabi na masyado na siyang maraming nasayang na oras. Ikinulong ni Modok si Justin at ang mga tauhan nito sa piitan. Ngunit kahit tapos na ang gulo, hindi pa rin matahimik ang isip ng binata. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya ang nangyari matapos niyang asikasuhin si Justin. Hindi pa rin maintindihan ni Justin kung bakit bigla niyang hindi magamit ang kanyang mana. Nanginginig ito sa takot at tila hindi nito maintindihan ang mga nangyayari. Napaisip si Modok na plano sana niyang gumugol ng oras kasama si Eshield upang gamaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit agad nasira ang kanyang mood nang makita niya ang prinsesa sa labas. Nakita niya si Eshield na nakangiting hawak ang kamay ni Jerome habang kinakausap ito. Napatigil si Modok sa kanyang nakita at tila hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. 15 minuto bago iyon, inutusan ni Modok ang kanyang mga tauhan na halugugin ang paligid. Sinabi niyang may nawawala siyang pendant at kailangang mahanap iyon agad. Nangako pa siya ng malaking gantimpala sa sinumang makakakita nito. Tinanong naman ni Jerome kung nawala ba ang pendant noong inambus si Modok ng mga assassin. Tumango naman si Modok at sinabing oo. Sinabi ni Jerome na inimbestigahan niya ang mga assassin at napag-alaman niyang bihasa ang mga ito, ngunit hindi makapaniwala si Modok sa sinabi ni Jerome. Para sa kanya, mahihina lamang daw ang mga assassin na iyon. Anya, marunong lang silang gumalaw ng tahimik ngunit wala naman talaga silang kakayahan. Sinabi pa niya na kung nasa maayos lamang siyang kondisyon noon, ay mapapansin sana niya ang presensya ng mga ito. Napangiti si Jerome at sinabing tunay ng kahanga-hanga si Modok. Habang nag-uusap ang dalawa, may isang taong lumapit sa kanila. Sinabi nito kay Modok na kasalanan niya kung bakit nawala ang pendant na iyon.
Pagkarinig sa boses na iyon, mabilis na itinago ni Jerome ang kanyang mukha gamit ang kanyang hood. Lumingon si Modok at nakita niyang si Eshield pala iyon kasama ang kanyang maid. Kitang-kita rin ang kaba sa mukha ni Jerome nang makita ang prinsesa. May bahagyang luha sa kanyang mga mata habang sinasabihan niya si Modok na sana ay agad nitong hinanap ang pendant noong mawala iyon. Ngunit agad namang sinabi ni Modok na hindi siya ang dapat sisihin. Itinuro niya si Jerome at sinabing si Justin ang may kasalanan ng lahat na iyon. Nagulat si Eshield nang makita ng maayos ang lalaki, mabilis siyang lumapit at hinawakan ang kamay nito. Tinanong niya kung ito nga ba si Count Jerome Corwan dahil ayon sa balita ay nawawala raw ito. Piliting ngumiti si Jerome habang sumasagot sa tanong ng prinsesa. Samantala, tahimik lamang na nakatingin si Modok habang hawak-hawak ni Eshield ang kamay ng salamangkero. Maya-maya ay mabilis na binawi ni Jerome ang kanyang kamay. Sinabi niyang medyo nakakailang ang ganoong klaseng pagtanggap. Ngunit bago pa siya makahinga ng maayos, biglang ipinatong ni Modok ang kanyang kamay sa balikat nito. Nanigas si Jerome sa takot kay Modok. May nakakatakot na ngiti sa labi ni Modok habang sinasabing mukhang malapit si Jerome kay Eshield, agad namang itinanggi iyon ng salamangkero. Pero sinabi ni Modok na mukhang hindi naman ganoon ang nakikita niya. Namagitan naman ang maid ni Eshield at sinabing baka may hindi lamang pagkakaintindihan ang dalawa, ngunit nagtaka si Eshield kung bakit may mag-iisip ng ganoon. Habang unti-unting lumalakas ang pagkakahawak ni Modok sa balikat ni Jerome, sinabi ni Eshield na si Jerome ang taong pinakaiginagalang niya. Ayon sa prinsesa, isa itong mabuting tao at tunay na maharlikang nagmamalasakit sa kanyang nasasakupan. Nalungkot daw siya noon nang marinig niyang ipinatapon ito sa isang tigang na lugar. Mas lalo pa siyang nalungkot nang mabalitaang nawawala ito. Napatingin si Modok kay Jerome at tinanong niya kung bakit hindi nito kailanman ikinwento ang mga bagay na iyon. Kalmado namang sumagot si Jerome at sinabing, walang taong ipinagmamalaki ang sarili nitong mabubuting gawa. Pagkatapos noon ay tinanong ni Modok si Eshield kung bakit parang past tense ang paraan ng pagsasalita nito tungkol kay Jerome. Bahagyang namula si Eshield bago sumagot. Sinabi niyang kung hindi dahil kay Jerome ay hindi nito makilala si Modok, pagkasabi niya noon ay lalo siyang namula. Namula rin si Modok sa kanyang narinig. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na tumalikod si Eshield at nagmamadaling umalis. Sinabi niyang hahanapin niya ang pendant sa kabilang panig, agad naman siyang sinundan ng maid na si Renia. Pagkalayo nila, huminto si Eshield habang hinahabol ang kanyang hininga. Habang nakayuko siya, may napansin siyang bagay na nakabaon sa nyebe. Isa pala itong pendant. Mabilis niya itong pinulot, nang makarating si Renia. Agad ipinakita ni Eshield ang pendant at sinabing iyon ang hinahanap ni Modok. Hindi makapaniwala si Renia na agad niya itong nakita. Sinabi nitong sasabihin niya kaagad kay Modok na nakita na ang pendant na hinahanap nito. Tahimik namang nakatitig si Eshield sa pendant, naalala niya ang ekspresyon ni Modok noong nabanggit ang pangalan ni Huayon. Dahil doon, sigurado siyang may koneksyon ang pendant na ito kay Huayon, tinawag siya ni Renia at sinabing naging kapareho raw nito ng ekspresyon si Modok. Nainis si Eshield nang maalala ang naging asal ni Modok kanina. Tinanong niya si Renia kung mukha ba talaga siyang nagseselos. Tumanggo naman ang maid at sinabing oo. Sinabi pa nito na hindi na kailangang magmadali ni Eshield dahil sigurado siyang pareho lamang silang nag-iisip ni Modok tungkol sa isa't isa. Tahimik namang napaisip si Eshield matapos marinig iyon. Kanina ay nagseselos siya ngunit ngayon naman ay naging curious na ito. Naisip niya kung anong klaseng babae ang kayang makakuha ng puso ng isang taong tulad ni Modok. Hindi nagtagal ay ibinalik niya ang pendant kay Modok. Kasabay noon ay lalo rin siyang naging mausisa kung sino ba talaga si Huayon. Lumipat ang eksena at ipinakita ang isang lalaking galit na galit habang binabasag ang salaming lalagyan ng Lotus of Love. Ang lalaking iyon pala ang ama ni Huayon, galit na inutusan ni Chunhak ang kanyang anak na itigil na nito ang walang kwentang paniniwala tungkol sa Lotus. Hindi siya naniniwala na namumulaklak lamang iyon para sa tunay na pag-ibig. Para sa kanya, isa lamang iyong kalokohan. Ipinaalala niya kay Huayon na mayroon na itong fiancé at kailangan itong sundin ang kasalang kanyang inayos. Tumayo naman si Huayon at buong tapang na sumagot sa kanyang ama. Sinabi niyang kailangan ng mamulat ng kanyang ama sa katotohanan. Ayon sa kanya, ang mga taong nakapagpapabulaklak sa Twin Lotus Flower ay kinikilalang soulmates at pinagpupala ng lahat.
Nalungkot siya dahil mas pinapahalagahan pa raw ng kanyang ama ang political marriage kaysa sa sariling anak nito. Nasaktan si Chunhak sa mga sinabi ni Hwayon at mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao sa galit. Ngunit hindi pa roon nagtapos si Hwayon, ipinaalala niya na iniwan nito ang kanyang inaalang-alang sa Marshall Alliance. Dahil doon ay tuluyan ng nagalit si Chunhak, agad niyang iniutos sa mga gwardya na ikulong si Hwayon. Sinabi niyang huwag itong hayaang makapunta sa Ice Palace hanggat hindi natatapos ang kasal. Mahigpit din niyang ipinabantay ang dalaga upang hindi ito makalabas. May luha sa mga mata si Hwayon at nakiusap ito sa kanyang ama na huwag siyang ikulong. Ngunit walang awa itong tumalikod. Sa isip-isip ni Hwayon, sana ay hindi na lamang siya bumalik doon. Sa sumunod na eksena ay muling damilat si Eshield sa kanyang pagkakatulog, naguguluhan siyang napaupo habang iniisip ang kakaibang panaginip na kanyang nakita. Lumipat ang eksena at makikita natin sina Eshield at ang kanyang maid na tahimik na nakatingin sa isang mainit na bukal. Habang pinagmamasdan ng tubig, hindi pa rin mawala sa isip ni Eshield ang babae mula sa kanyang panaginip. Paulit-ulit niyang iniisip kung sino ba talaga ang babaeng iyon. Habang malalim ang kanyang iniisip, lumapit si Madok sa kanya at tahimik siyang nagtanong kung may problema daw ba. Lumingon naman si Eshield at pilit na ngumiti. Sinabi niyang ayos lamang siya at wala daw dapat ipag-alala si Madok. Ngunit halata sa kanyang mukha na may bumabagabag sa kanya. Napansin naman iyon ni Madok. Pagkatapos ng ilang sandali, niyaya niya ang prinsesa na sumama sa kanya sa isang maikling biyahe upang gamaan ang kanyang pakiramdam. Nagulat si Eshield sa biglaang imbitasyon ni Madok. Paglabas nila, isang malakas na sigaw ng wyvern ang agad nilang narinig. Unti-unting lumapit ang mga ice wyvern sa kanilang direksyon at sa takot, mabilis na yumuko si Rennie habang tinatakpan ang kanyang ulo. Ngunit si Eshield naman ay halatang namangha, excited siyang tumingin sa mga wyvern habang sinasabing ngayon lamang siya nakakita ng mga ice wyvern na napaamo. Ipinaliwanag ni Madok na mula pa pagkabata ay sinanay na ang mga ito. Tiniyak din niya na mababait ang mga wyvern at wala silang dapat ikatakot. Habang nag-uusap sila, may 2 taong lumapit sa kanila. Ito pala ay sina Jerome at Jake. May dala ring malaking malites si Jerome. Sinabi niya kay Madok na tapos na ang lahat ng paghahanda para sa kanilang pag-alis. Tinanong naman siya ni Madok kung naihanda rin ba niya ang isa pang bagay. Agad namang sumagot si Jerome na ginawa niya na iyon. Pagkasabi niya noon, may maliit na nilalang na biglang tumalon palabas at bumagsak sa lupa. Napasanggal si Rennie sa gulat. Mabilis namang humingi ng paumanhin si Jerome dahil natakot niya ito. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang maliit na nilalang bilang mas maliit na bersyon ni Kondo. Sinabi niyang isa itong Yeti. Nagulat si Eshield nang marinig iyon. Naalala niya na ang mga Yeti ay isang maalamat na lahi na naninirahan umano sa mga nagyayelong lupain. Agad niyang binuhat ang maliit na Yeti. Natatawa niyang sinabi na hindi niya inaasahang magiging maliit at cute pala ang mga Yeti. Habang kinakabahan, sinabi ni Jerome na natutuwa siyang nagustuhan ito ng prinsesa. Sa gilid naman ay nakangiting binigyan ni Madok ng thumbs up si Jerome. Bago pa nila ipinakita si Kondo kay Eshield, sinabi muna ni Madok kay Jerome na siguradong magugulat ang prinsesa kapag nakita nito ang tunay na laki ng Yeti. Dahil doon, pinagamit niya ng magic si Jerome upang paliitin ito. Napabuntong hininga naman si Jerome habang sinasabing hindi makapangyarihan sa lahat ang magic. Pero ginawa pa rin niya iyon. Ipinatong ni Eshield si Kondo sa kanyang ulo habang marahang pinipisil ang malambot nitong balahibo. Maliwanag ang kanyang ngiti habang nilalaro ang maliit na Yeti. Tahimik naman siyang pinanood ni Madok, masaya siyang makita muli ang ngiti ng prinsesa. Hindi nagtagal ay sinabi ni Madok na kailangan na nilang umalis. Tinawag niya ang kanyang wyvern na si Lilith at agad namang yumuko ang wyvern bilang pagsunod. Sumakay si Madok rito bago iniabot ang kanyang kamay kay Eshield. Hiniling niyang hawakan nito ang kanyang kamay. Bahagyang namula si Eshield nang marinig iyon. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan si Madok. Maingat naman siyang inalalaya ng binata upang makasakay sa wyvern. Nang makaupo ng maayos ang prinsesa, marahang hinampas ni Madok ang tali ni Lilith. Agad na ikinampay ng wyvern ang malalaking pakpak nito, kasabay noon ay sabay-sabay na lumipad sa ere ang lahat. Lumipad naman sina Jerome at Jake sa likuran ni Madok at Eshield at habang nasa himpapawid, halatang kinakabahan si Eshield. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang mahigpit na nakakapit sa saddle.
Unang beses niya kasing lumipad sa kalangitan kaya tahimik niyang pinakalma ang sarili habang iniisip na magiging maayos lang siya dahil kasama niya si Modok. Napangiti naman ang binata habang tinatanong siya kung gusto ba niyang tumingin sa unahan. Dahan-daang iminulat ni Eshield ang kanyang mga mata at nang makita niya ang tanawin sa harapan nila, agad siyang namangha. Isang napakagandang paglubog ng araw ang bumungad sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Napangiti si Modok habang tinatanong kung medyo gumaan na ba ang kanyang pakiramdam. Nagulat si Eshield nang marinig yun, doon niya napagtanto na matagal na pala siyang inaalala ni Modok. Ngumiti siya habang sinasabing mas mabuti na ang kanyang pakiramdam dahil sa kanya. Napangiti rin si Modok matapos marinig yun. Pagkatapos ay sinabi niyang kumapit siya ng mabuti, hindi naman maintindihan ni Eshield kung bakit niya sinabi yun. Ngunit maya-maya ay biglang pinabilis ni Modok ang lipad ni Lilith. Mabilis silang dumaan sa makakapal na ulap habang humahampas ang malamig na hangin sa kanilang katawan. Lumipat muli ang eksena at makikita nating nakarating na ang grupo sa kanilang destinasyon. Sinalubong sila ni Luisa. Bahagya itong nagreklamo at sinabing sana man lang ay nagsabi si Modok bago dumating. Ngunit pinaalala ni Modok na napakalayo nila sa isa't isa kaya tinanong pa niya kung paano siya makakapagpadala agad ng mensahe. Pagkatapos ay sinabi niyang kay Jerome na lamang iparating ang lahat ng usapin tungkol sa kalakalan. Sinabi rin niya sa salamangkero na umaasa siya rito. Agad namang nagulat si Jerome, reklamo niyang sinabi na halos siya na ang gumagawa ng lahat. Tinanong pa niya kung ano naman ang gagawin ni Modok. Kalmado lamang na sumagot si Modok na kakain sila ni Eshield sa isang kalapit na restaurant. Sinabi pa niyang tapusin na lamang ni Jerome ang lahat bago sila bumalik. Tumango naman si Luisa at sinabing naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Modok. Samantala, napatanong si Jerome kung wala man lang ba siyang karapatang tumutol. Sa sumunod na eksena ay makikita natin si Eshield na nakatanaw sa magandang bayan mula sa balkonahe ng restaurant. Sinabi ni Modok na espesyal niyang inihanda ang lugar na iyon para sa kanya. Tinanong niya kung nagustuhan ba niya ito. Agad namang sumagot si Eshield na gustong-gusto niya ang lugar. Habang nakatingin sa paligid, may bigla siyang napansin. Pamilyar sa kanya ang bulaklak na nakalagay sa pendant ni Modok, mabilis niyang naalala na iyon din ang lotus na nakita niya sa kanyang panaginip. Habang nawawala siya sa kanyang iniisip, tinawag siya ni Modok. Tinanong siya nito kung ayos lang ba siya. Humingi naman ng paumanhin si Eshield dahil sinabi niyang iniisip lamang niya ang kakaibang panaginip na napanaginipan niya kagabi. Naging interesado naman si Modok at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang panaginip. Ikinwento ni Eshield na may mga taong nakasuot ng kakaibang damit at nakatira sa mga bahay na hindi pa niya kailanman nakita. Sinabi rin niya na sa kanyang panaginip ay isa siyang babae na nasa early 20s na may maputing balat, kayumangging buhok, at itim na mga mata. Ayon kay Eshield, palaging malungkot ang babaeng iyon dahil pinipilit siya ng kanyang ama na pumasok sa isang political marriage kahit may mahal na siyang ibang tao. Napatawa si Eshield habang sinasabing napakakaiba talaga ng kanyang panaginip. Napatawa rin si Modok habang hawak ang kanyang pendant, ngunit maya-maya ay naging seryoso ang mukha ni Eshield. Sinabi niyang may isang tao raw siyang paulit-ulit na tinatawag sa kanyang panaginip. Tinatawag niya itong Gaga. Biglang nanlaki ang mga mata ni Modok nang marinig iyon dahil sa buong buhay niya, iisang tao lamang ang tumawag sa kanya sa pangalang iyon. At ang taong iyon ay si Huayon. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.